Kumusta kayong lahat? Ngayon ang ite-testing naman natin ay itong aking heavy duty na wood gas stove gasifier. Pwede rin siyang salangan ng pwede rin ang panggatong rito ay kahoy o kaya mga uling. Pero this time, ang gagamitin ko sa kanyang pinakauling ay yung aking white charcoal. Ito yung sample ng aking mga white charcoal. Ito. Uling na puti, ang tawagin. Ito ay yari lang sa papel na aking piniga o pinormang ganito para siya maging ganitong itsura. Ito yung mga basurang papel lang na nagkalat sa labas ng aking mga room o kaya sa loob ng room. Ginagawa ko itong mga white charcoal. Ngayon, pagka purong puti ang ating white charcoal, ang mga papel, ganito yung kulay na kalalabasan natin. Pero pagka hindi naman purong puti, mamaring ganito ang kalabasan. Kapag merong may kulay yung papel, pwede rin may halong tawag dito, may halong kusot. So papel at kusot, pinagsasama ko minsan na nagbabind ng ganito, kaya nagiging white charcoal. Marami rin ako mga shape na nagawa sa mga white charcoal na ito. O may ganito, may square, may medyo, ayun nga, lapit ko lang. Yan, sari-sari ang shape niyan. Yan, merong may mahaba, ganito kalaki, merong maliit, sari-sari ang shape. So, sari-sari ang shape ng mga white charcoal na ginagawa ko. But this time, ang focus talaga natin ay matesting ang performance ng aking kalan na ito. So, yan ang kanyang nomenclature. Yan. Ayan siya. Ginagamit ito na pwedeng uling lang o bao. May medyo matagal na rin itong naka-stack sa akin. Kaya kinukondisyon ko ulit. Mahigit na siguro 3 taon itong di nagagamit eh. Okay, for the meantime, tetesting natin ang performance kung gagana pa itong aking kalan na ito. Okay, by the way, ito nga pala yari lang to sa mga scrap. Mga flat bar lang lahat yan. Pinagdugtong-dugto ko lang. Ayan, puro lang yung flat bar. Lahat yan ay puro flat bar lang. Ayan, makikita nyo naman. Ayan, lahat yan ay puro flat bar lang. Then meron yung pinakasalo ng kwan. Pinakasalo ng ano natin. Pinakaupos o abo. Ayan, pinakasalo ng abo natin yan. Pwede itong walang blower, pwede ring may blower. But this time, kakabitan natin ng blower yan. May kinabit akong blower dyan. Okay, so ito yung kanyang pinaka-blower. Medyo maitim nga lang. Hindi masyado makita. Okay, so gagamitan natin siya ng blower ngayon. Titingnan natin kung anong performance nito. Okay, so isasalang na natin yung ating mga white charcoal. Ulitin ko, ito yung mga papel lang na ginawa kong ganito. Okay, so ilagay na natin siya dyan. Sama-samahin na natin yan. Tignan natin kung anong magiging performance nito. Okay, so ayan, nailagay na natin yung ating mga white charcoal. Ngayon, para mas madali siyang magliab, gamitan natin siya ng kindler. Bubuhusan natin ng kaunting pirasong crudo para pampaningas lang. Then saka natin sindihan. Tingnan natin kung anong itsura ng kanyang mga baga mamaya. O gaano kaganda ang apoy na ito.
Okay, so nasindihan na natin ang ating pinakakalan. Hayaan muna natin siya na mag-init ng gusto. Okay, so siya nga pala, itong mga ganitong klaseng kalan, hindi natin ito mahahanapan ng blue flame. Kasi ano ito, ang performance na ito, para lang siyang uling na makikita natin. Parang normal din siya na uling. Pwede siyang may fan o pwede ring wala. Okay, so i-on ko ang blower, tingnan natin kung ano magiging itsura niyan kapag mayroong blower, at saka papatayin natin, titignan natin kung ano magiging itsura ng apoy. Okay, so i-on ko muna yung blower, tingnan natin kung ano magiging performance niya. Okay, so nilagay ko sa kalahati, yan ang naging performance niya. Para din siyang uling. Okay, so babalik rin ko lang itong camera. Medyo parang mahirap yung ganitong one. Hindi natin masyadong makita. Okay, kapag ka may blower, yan ang kanyang performance. Ang setting niya nakalagay lang sa kwan. Ayan. Nilagay ko lang sa kalahati. Masyadong malakas. Ngayon, pag gagamit tayo ng ganito, dapat ano lang, yung tamang-tama lang na magkaroon lang ng oxygen sa loob. Masyadong malakas yan. Hinaan natin. Ilagay lang natin sa, basta tama-tama lang naman yan, number lang. Dulo lang ng number 2. O kaya, maski hinaan pa natin, basta ang importante, magkaroon lang ng oxygen sa loob, okay na yun eh. Okay, so yan ang performance niya. Nakikita natin na nagbabaga yung ating kwan. Baga na lang yung ating mga white charcoal. Okay, so napakainit din yan. Okay, so ikakabit natin yung kanyang pinakasalangan. Tingnan natin kung anong itsura kapag ka may nakasalang tayo. Okay, yan. So, yan ang kanyang itsura ngayon. Okay, kung mapapansin natin, walang masyadong usok na binubuga. Medyo malinis yung apoy niya. Then, pag sinalangan natin, tingnan natin kung anong magiging itsura niya kapag kami nakasalang. Sasalang ko itong kawali. Okay, so yan ang ngayon ang kanyang performance. Pwede pa nating hinaan yung ating yung ating pinaka-blower kung gusto nating hinaan. Kasi ang purpose lang naman ng uling ay magbaga o magkaroon lang ng kaunting apoy, okay na yun eh. Kasi ang hindi naman siya talaga panggatong na solid na kahoy. So kung mapapansin natin, wala tayong makikitang usok dyan. Malinis yung ating apoy. Kahit nakapirasong usok, wala tayong makikita na umuusok yung aking white charcoal. Malinis na malinis yung ating pinaka-apoy. Kaya pag magluluto tayo, ayan, kitang-kita nyo naman, wala talagang kausok, kaunting-kaunti, umusok man kaunting-kaunti lang yan. Halos wala tayong makikita ang usok dyan. Okay, so tingnan natin kung kaya niyang pakuluin yung tubig na yun. Ito, malamig pa ito kayang-kaya ko pang hawakan. Tingnan natin kung mapapakulo niya yan. Ayan, malamig pa yan. Tingnan natin kung mapapakulo niya yan. Hirap na walang cameraman eh. Yan. Okay, so iyan ay mga ganito lang mga white charcoal lang ang pinangano natin diyan, pinanggatong. Nakita natin na napakalinis ng apoy na binibigay.
Halos wala tayong nakikitang usok na lumalabas o nanggagaling sa loob ng ating pinakakalan. Malinis yung ating yung ating apoy. Yung napapansin natin na usok, hindi ang galing sa kalan. Dito na nanggagaling. Medyo umuusok na yung ating yung ating tubig. Pero doon sa pinakakalan mismo natin, wala tayong makikitang usok. Tanggalin ulit natin. Tingnan natin. Okay, so yan ang performance niya. Kung mapapansin ninyo, ayan, buo pa rin yung ating mga white charcoal. Okay, so ibabalik na uli natin yung ating salang. Okay, so sa halip na itatapon yung mga papel na mga basura, nagagawa nating nagagawa nating fuel o nagagawa nating panggatong. Kaya for emergency o maski hindi emergency, pwedeng substitute yung mga ganitong klaseng ganitong klaseng mga sources ng energy o fuel. Ito ay mga ganito lang yan mga white charcoal lang yan. Ganito lang yan. Mga papel lang ito na piniga ko tapos pinatigas. So yan ang kanyang performance. Matagal din siyang maubos. Parang ang kwan niya ay parang normal lang na uling. Yung kanyang performance. Hindi rin siya basta-basta na nagagapok. Matagal din siyang maubos. Bluish yung ating apoy na output. Parang medyo bluish. Blurred na pagka malapit. Lalayo ko lang. Baka masunog yung ating camera. Lalayo ko lang ng konti. Ayan. Okay, so yan ang ating performance kapag white charcoal ang ating gatong. Ang setting niyan, nasa number 1 lang. Ang setting niyan, ayun, number 1 lang. Yung tamang-tama lang na may magkaroon ng oxygen sa loob. Kasi alam naman natin na pagka walang oxygen sa loob, pag nawalang oxygen, mahihirapan yung ating mahihirapan tayo makapag-produce ng magandang apoy. Kaya kinakailangan talaga ng oxygen. Okay, sa pagdadagdag ng ating uling, kung halimbawa ang kinakapos man, kung gusto nating magdagdag uli, eksaktuhan yan. Pwede nating ilusot lang dyan yung ating mga white charcoal. Pwedeng ilusot sa mga ganito, sa gilid. Kung magdadagdag tayo ng fuel, yan, ilulusot lang natin sa gilid. Kasi kanina hindi pa masyadong puno yun. Medyo konti lang yung ating nilagay kanina. Hindi talaga siya punong-puno. So, pwede natin palusutin sa mga gilid-gilid yung ating pinakagatong. Para magkaroon siya ng tawag dito, additional na fuel. Then kung gusto naman natin nalakasan yung ating blower, nasa sa inyo yan kung gusto nating palakasin yung ating blower. Subukan kong ilagay sa kalahati. Okay, so yan ang performance niya kapag nilalagay sa kalahati. Yan lang, masyado na malakas yan. Hinaan ko lang yung ating blower. Lalagay ko lang sa number 1 ulit. Binalik ko lang sa dati. Masyado kasi malakas kapag
Nilagay ko lang sa dati niyang setting. Yun, nilagay ko lang ulit sa number 1. Malakas din ang birada na ito kasi meron kasing oxygen. Mamaya papatayin natin ang oxygen, tingnan natin kung anong performance niya kapag walang tulong na galing sa ating pinaka blower. Tingnan natin kung anong magiging performance. Yan, kumukulo na yung ating sinalang na tubig. Malapit nang kumulo. Makakaluto rin tayo ng mga ng iba't ibang lulutuin gamit ang aking white charcoal. Bluish nga lang ang ating kulay ng apoy. At wag nating hanapan ito ng blue flame kasi hindi ito use oil kalan. Ito ay white charcoal kalan lang ito. So ayan ang kanyang itsura. Ito ay mga scrap materials lang yan. Yan, kumukulo na. Nakapagpakulo na tayo ng tubig. Yan, bumubulwak na ng gusto. Okay, tignan natin ang performance kapag pinatay natin yung ating blower. I-shut down natin ang ating blower. Tignan natin kung ano itsura ng yan. Bunutin na nga natin yan. Yan, bubunutin na natin. Para wala nang oxygen. Kung anong performance kapag wala siyang tulong na oxygen. Okay, so ayan ang kanya performance kapag walang oxygen. Medyo purple ang ating apoy, bluey sa loob. Ang ganda ng birada ng apoy na ito. Okay, kung mapapansin natin, maski walang blower, wala rin siyang walang usok na po-form o walang usok yung ating apoy. Malinis ang ating apoy ngayon. Malumanay yung bigay ng apoy natin. Yan ay mga white charcoal lang lahat yung nilagay ko dyan sa loob. Itong lutuan ko na to ay heavy duty ito. Puro lang ito galing sa scrap. Puro lang yan ang flat bar na pinagdikit-dikit ko. Okay, so napakaganda ng birada ng apoy natin. Ayan, kumukulo na kagad. Ang lakas niya ng magpakulo. Okay, so tatanggalin na natin yung ating pinakasalang para makita natin ang performance ng mga white charcoal na ito. Para makita natin kung anong itsura. Okay, so tatanggalin na natin yung ating kawali.
Okay, so yan ang aking white charcoal. Nakikita nyo ang mga kwan ay uling na uling yan. Walang ano yan ha, walang power yan, binunot ko na yan. As in ano lang talaga siya, normal lang yung kanyang kwan, operation. Bluish nga lang yung ating apoy o purple, yan ang kanyang performance. Actually, maski wala na itong kwan itong ating maski wala na siyang hangin na ilagay kasi kakaiba itong aking lutuan na ito. Ano ito? Wood gas stove gasifier ito. Hindi yan basta-basta, ganyan lang ang pagkakagawa. May mga sekreto sa loob yan. Bibigyan ko kayo ng tip. Ito ay double, ano yan, double ang wall niyan. Kaya makikita nyo, maski malalim yan, ayan o. Ang lakas pa rin ng buga ng ano natin, ng ating apoy. O hindi namamatay yung ating uling. Ayan, nakita nyo, walang kausok-usok o. Malinis na malinis yung ating apoy. So meron niyang pangsalo ng kuan ng abo just in case na magbagsakan yung abo. Okay, so kung mapapansin nyo, ayan, walang nakasaksak diyan. Talagang diretso pa rin yung kanyang performance. Ngayon kung magsasalang tayo ng kawali, tingnan natin kung anong magiging performance siya kapag kawali naman ang ating isinalang. Yan. Maski may nakasalang, hindi pa rin namamatay yung ating apoy. Diretso pa rin yung kanyang pagliliyab. Ayan, nakikita nyo, walang kausok-usok. Talagang malinis na malinis yung apoy natin. Okay, kalikutin natin kung anong itsura ng mga white charcoal natin. Okay, tignan natin ang itsura ng ating white charcoal. Tanggalin natin itong nakaharang na ito. Yung kanyang pinakasalangan. Okay, so yan ang aking mga white charcoal na sinalang kanina. Ayan, kung mapapansin niyo, ayan, ito yung mga bilog kanina, buo pa rin. Buo pa rin siya. Baga pa rin siya. Ayan, ayan Para din siyang normal na uling. Hindi siya basta-basta nagagapok. Ayan, buong-buo pa rin yung ating mga white charcoal na nilagay kanina. Lalayo ko lang yung camera. Delikado. So, yung kanina nilaglag natin ng mga bilog, buo pa rin. At diretso pa rin yung kanyang pag-aapoy maski wala siyang tinatawag na oxygen na dagdag. Maski hindi siya dinagdagan maski hindi siya inanuhan ng oxygen, buo pa rin yung apoy natin. At kung mapapansin nyo, ayan, wala talaga siyang usok-usok. Malinis ang ating apoy. Siya nga pala, yung uling, pag marami, nagpo-produce din niya ng apoy na ganyan. Hindi naman talaga purong bagang-baga lang lahat yan nagkikreate din niya ng apoy yung mga uling pagka marami na sila. Okay, so ibabalik ulit natin yung ating babalik ta rin ko na itong ating camera at nakita na natin yung performance ng aking wood gas stove gasifier. Yan ang aking wood gas stove gasifier. Pwedeng walang blower. Pwede, ito ang kabitan ng blower. Pwede ring may blower. Kung ikakabit natin yung ating blower, kung meron tayong blower, pwede natin ikabit. Okay. So, yan ang performance ng walang blower. Hindi pa naka-on yung ating blower. Ngayon, i-on natin yung ating blower, tignan natin kung ano magiging performance niya. Ilagay lang natin sa kalahati. Yan. Pagkakalahati, yan ang performance niya.
Okay, pagka wala namang blower, bunutin na natin yung blower natin. Okay, binunot na natin yung ating blower. Oh. Yan naman ang performance niya kapag wala ng blower. So, ibig sabihin, itong aking akalan na ito, maski walang blower, pwede siya. Ayan, dire-diretso naman yung kanyang pagbibigay ng init. Makakapagluto tayo ng swabe dyan. At ang maganda lang rito, walang kausok-usok yung ating lulutuin. Ayan, walang pinoproduce na usok. Okay, so babalik ta rin ko na itong ating camera. Okay, so maraming salamat sa pagsama. Ngayon nakita natin ang performance ng aking wood gas stove gasifier na ito. Okay, so ang nilagay natin dyan ay mga white charcoal. Ayan, buong-buo pa rin yung ating mga white charcoal. Oh. Hindi siya basta-basta nagagapok. At ang maganda lang sa kanya ay wala talaga siyang usok na napoproduce. Ayan, malinis yung ating malinis yung apoy natin. At pwede natin gamitan ng blower. Pwede rin hayaan natin na ganyan. Hindi na mamamatay yan. Ganyan yan. Ganyan lang siya. Magbabaga lang yan na magbabaga. Hanggang sa maubos yung ating white charcoal na yan. Hindi yan basta-basta mamamatay. Kasi kakaiba yung ating na ito. Ito ay talagang sinadya ko. Itong aking wood gas stove gasifier na ito. At may daanan din ng hangin, ng natural na hangin papunta sa loob ng ating chamber. Kaya kung mapapansin nyo yung mga butas na yan, konektado sa loob yan. May mga nilulusutan ng mga ng mga butas-butas. By the way, ano ko na ito noon naipalabas ko na noon. Hindi ko lang masyadong na-focus ng konti kung paano ito ginagamit itong mga ganitong klaseng kalan. Ayan, buong-buo pa rin yung ating mga uling. Oh. Parang hindi masyadong nababawasan. Kung ano itsura ng ating white charcoal, ganun pa rin ang itsura ng uling natin. Okay, so sana may napulot kayong idea na yung mga, maski mga scrap lang, maski mga malilit na flat bar, makakabuo tayo ng isang item o isang gamit. Gaya ng sabi ko sa inyo, ito ay puro flat bar lang. Ayan, puro lang yung flat bar. Pinagdugtong-dugtong ko lang yan. Hanggang sa makabuo ako ng isang buo. Ayan, puro lang yung flat bar. Lahat yan. Puro lang yung mga scrap. Wala akong ginamit dyan na angle bar o plate. Puro lang yan flat bar. Then yung ginamit ko naman na pinakasalangan, flat bar din. Ito lang, yung lagayan ng pinakakaldero natin. Yan. Stable na yung iluluto natin kung may ilalagay man tayo dyan. Yan. So kung magpapalambot tayo at medyo kailangan natin palambutin yung ating mga niluluto, ayan, tamang-tama yung ganitong klaseng kalan. Pwede kayong maggawa na ito o pwede nyong gayahin yung design na ito. Okay, so ulitin ko, ito ay wood gas stove gasifier. Okay, maski wala itong oxygen, gumagana yan ng maayos. So hanggang dito na lamang muna uli. Sana may napulot kayong idea sa paggawa ng ganitong klaseng mga kalan. So until then, maraming salamat sa bagong subscribers. Thank you so much. Abangan nyo pa iba kong mga gagawin. Thank you ulit.